Hey yo, what's up sa lahat ng ating Boss Lodi? Good morning, good afternoon, at good evening. Today's vlog ay ituturo ko ngayon kung paano magpintura ng Battleship Gray. Makabubuti mga Boss Lodi na tapusin yung video ito dahil mula umpisa hanggang matapos ipapakita ko kung paano gawin ang ganitong kulay. So mga Boss Lodi, mag-start na tayo. So mga boss, welcome back. Meron tayo ditong Yamaha TFX. Wow! Diyan siya. Itong nandito, matte black. Binukod ko na para dire-diretso tayo mga boss Lodi. Okay. Tapos itong gagawin nating kulay niya, Battleship Gray. Wow! Ayan mga boss Lodi. Bali ito, nalihan na natin to ng 1,000 grit. Okay! At kailangan na lang linisan ng degreaser. Okay! Yan, basta itong nasa table na to mga boss Lodi, gagawin natin yung Battleship Gray. Ang gagawin natin, punasan ng degreaser at ididiretso na natin to. Dahil sa original paint siya at wala siyang, hindi siya bugbog. Kaya papatungan na natin yung original paint ng urethane na pintura. So mag-start tayo mga boss Lodi. Okay. May mga parts siguro tayo nalagpasan kasi wet sanding yung ginamit natin dyan nung nilihan natin. So i-double check natin yon bago tayo mag-spray kasi baka mayroong hindi naliha. So gamit tayo nitong Mirka na pangliliha natin. Ito yung ipang dry sanding natin sa kanya. Remember that. Put it in your mind. Kaya naman dito yung mga sulok-sulok kaya nating abutin. Kaya masisigurado natin mga boss Lodi na wala tayong magiging bakbak. Tapos niyan, punasan natin ng degreaser, mag-base coat na tayo. Shigoy! Shigoy! Yung Battleship Gray na ginawa natin dito, ang pinaghalo natin ay white at black. So 100% na white, 25% na black. Depende na lang kung gaano kaitim yung gusto pa ninyo. Yosa! Two bars lang yung hangin na gagamitin natin dito mga boss Lodi. Okay. Ngayon mga boss Lodi, itong gamit nating pintura dito ay yung Aerogloss na urethane. At talagang maganda talaga pagka magaganito tayo ng repainting natin na papatong lang tayo sa original paint. Mas maganda talaga yung urethane dahil sa may hardener sila at yung hardener na yon, yun na rin yung nagiging adhesive niya para maging makapit na makapit siya. Kaya kung kanina kung mapapansin nyo, talagang nilihan natin mabuti yan, ginamitan natin ng Mirka para lahat ng parts na talaga nung binubugahan natin ay nalihang mabuti. At syempre, karagdagan din natin dyan na tips, yung manipis lang yung ating gagawing base coat dito, hanggang 2 coats lang. Hindi maganda yung makapal dahil sa mabilis yung mababakbak, hindi katulad ng manipis. Pansinin nyo yung mga original paint. Yung mga original paint natin ay maninipis lang, so hindi siya nababakbak. So doon lang tayo bumase mga boss Lodi. Okay. Hindi naman na natin makukuha yung original paint, pero yung preparasyon ng original paint, doon tayo kumukuha ng idea mga boss Lodi. Wow! So okay na siya mga boss, patuyuin natin ng 10 minutes, pero habang pinatutuyo yan, kunin natin yung kaparis niyan. So mga boss, ganun din yung gagawin natin dyan. Pupunasan ng degreaser, lihahin natin ng Mirka, tapos gamit tayo nito para pag kami nakita tayong alikabok, ito na yung ibang pupunas natin. Okay. Yung mga ganito nga pala mga boss Lodi, ito mura lang to eh. Pagka nabibili nyo to, kung minsan malagkit, pagkalabas sa supot malagkit. So bago nyo gamitin to mga boss Lodi, pahanginan nyo muna para mabawas-bawasan yung lagkit niya. Handa mo ha?
Kasi pagkalabas sa supot, ipinunas nyo agad ang lagkit niya. Kaya maganda, pahanginan nyo muna po para mabawasan yung lagkit niya. Para pagka pinunas natin, hindi na siya talagang papakinabangan natin siya. Okay. Punasan natin ang degreaser. Okay. So shoutout nga pala dun sa gumawa nitong aking bugahan, si paring Ariel. Wow! Ariel, nandito na yung iyong ginawang bugahan natin ng motor. Wow, so good. Siguro baka yung ilan sa inyo mga boss loadie napapaisip kung bakit hindi ko nilagyan ng primer, hindi pinrimeran bago nag-base coat. Mga boss loadie, wala naman kasi tayong minasilyahan. At saka isa pa, katulad nga ng nasabi namin sa inyo, ay original paint yung kinapitan natin at nalihan nating mabuti. So yun mga boss, kunin natin yung ibang parts niya. Patutuyuin din natin yan kasama nung kapartner niya. Ngayon kung meron tayong naispatan ng primer, yun po yung may mga masilya. Dahil sa kailangan talagang ma-primeran yon para hindi bumakat sa mga darating na araw o panahon yung nilagyan natin ng masilya. So safe tayo dito mga boss loadie at subok na natin tong mga ganitong technique. Okay. So okay na yan mga boss. Tuyuin natin. Fender naman sa harap. Pero kung bugbog yung fairings, tapos madaming repair, tapos maraming inasilyahan, obligado tayo syempre na mag-primer. Pero yung primer na gagamitin natin, yung high build para matibay at para hindi bumabakat yung mga repair natin at matigas na matigas siya. So ayun mga boss loadie, habang nagpa-fast forward tayo, gusto pa namin ipapansin sa inyo itong ginagamit nating spray gun ay yung Aurita F3. Yung maliit na spray gun to mga boss loadie at ang nozzle nito ay 1.0. Yung 1.0 kasi mga boss loadie para sa akin, ito yung the best na spray gun na size ng nozzle kapag ka mga ganitong fairings ng motor yung gagamitin natin or yung paggagamitan natin. Dahil sa nare-reduce niya yung labas ng fluid. Ang ibig sabihin mga boss na tinutukoy kong fluid ay yung pintura nang ibinubuga natin dito sa fairings ng motor. Ayan mga boss, kung mapapansin nyo, kahit na naka-fast forward siya, nakikita natin yung bawat buga natin ay talagang maganda at maayos siya mga boss. Katulad nito mga boss, after natin yan mapunasan ng paklot, ayan, ini-sprayan na natin ito dahan-dahan. Okay mga boss, tingnan nyo, pagmasdan nyo yung labas ng buga niya, parang hamog lang siya. Dahil sa urethane din naman yung pinturang gamit natin, kaya ayun, kuhang-kuha. Napakaganda. Napakasarap gamitin itong Aurita F3. So ayun mga boss, hindi ko to sponsor, pinapakita ko lang yung mga magagandang spray gun na mura. Pero makikita nyo naman yung kanyang trabaho, napakaganda. So okay na siya mga boss loadie, okay na yung sa may mga sidings ng tangke. Tapos yung head, tsaka yung fender sa harap o yung papalodo, yung araro, gagawin natin battleship gray yung araro niya. Mostly kasi yung TFX matte black yung araro niya. So mga boss, huwag muna kayo mag-escape at tapusin natin itong ating vlogs dito sa battleship gray. Salamat! So yung kabila naman mga boss loadie. Siya nga pala mga boss loadie, itong araro nitong TFX or yung parang belly pan niya, pangkaraniwan nito 'di ba matte black. So diniretso natin to ng base coat na battleship gray kasi repainted siya ng matte black paint. Kaya hindi natin to ginamitan ng plastic primer. Paglilinaw ko lang mga boss, ano kasi to, original niya na talaga na naka-paint siya na matte black. Okay. Ngayon boss, lahat nung gagawin nating battleship gray na i-first coat na natin,
At nakita nyo naman halos tapos na siya. Kainaman kapag ka urethane, ang nipis lang ng base coat mo, kitang-kita mo na hindi magiging makapal yung repainting natin. Syempre glossy na rin siya. So ngayon, lipat tayo. Mag plastic primer tayo dun sa gagawin natin mga matte color. So mga boss, ngayon plastic primer naman para dun sa mga fairings niya na humupas na o pangit na yung pagka plastic niya. Ito yung plastic primer natin, Hypeak. Mahina lang ang hangin mga boss Lodi, tamang mabasa lang yung mga plastic niya. Hindi naman kailangan to na parang base coat. Remember that. Put it in your mind. So ayan, okay na yan mga boss. Okay. Tapos didiretso na natin yan ng matte black mamaya. Okay na siya mga boss Lodi. So ngayon mga boss Lodi, yung final coat natin, titirahin na natin yung mga ilalim, yung mga gilid-gilid. So 2 bars pa rin yung hangin natin gagamitin dito. Okay. Yan mga boss Lodi, linawin ko lang yung sinasabi ko ditong ilalim, yun yung mga sulok-sulok ng fairings or yung mga gilid-gilid. Kapag kasi hindi natin nabugahang mabuti yung mga gilid-gilid yan mga boss Lodi, kapag kinabit na yan natin sa motor, tapos masisilip yung mga parts ng hindi na pinturahan, ayun, pangit siya. Halatang halata na na-repaint natin yung motor or hindi siya maayos, ganon. Wala namang special doon, papangit lang ganon mga boss Lodi. Kaya dapat may sprayan natin siya mabuti at talasan din natin yung mga mata natin kapag nag-i-spray tayo ng fairings ng motor. Dahil sa talagang medyo maselan ito mga boss Lodi. Kung mapapansin nyo yung ginagawa namin na yan, hindi namin yan ipinas forward at ipinapakita lang po namin mabuti sa inyo kung papaano ang maayos na pagbubuga ng mga ganitong fairings ng motor. Ayan mga boss, pagka mag-fast forward na tayo ulit at mukhang humahaba na naman tayo. So ayan mga boss, okay na siya. Lipat tayo sa kabila. Yung kaparis naman yan. At iyon, gusto ko lang i-flex itong bugahan natin na pinagawa kay paring Ariel. Kung mapapansin niyo yan mga boss, diba? Iikot-ikot lang. Ang dali ng mas madali akong makapag-share sa inyo ng tips dahil dito sa bugahan na to. Hindi katulad ng mga nakaraang vlogs natin mga boss Lodi, diba? Lakad tayo ng lakad, ikot tayo ng ikot, gamit natin yung takip ng electric fan. Pero ngayon, tignan nyo naman, ang ganda-ganda niya, mukha na tuloy tayong professional kahit hindi naman, diba? So shoutout po sa lahat ng mga boss na boss Lodi na nanonood at huwag nyo kalimutan like, share itong ating tutorial. At malaking bagay na po yun kapag kayo mag-like sa bawat video ginagawa natin. At lalong malaking bagay kung kayo po ay mag-subscribe at mag-share. At syempre magpindot ng notification bell para pagka may mga upload tayong mga ganitong tutorial ay maabisuhan kayo na meron kaming bagong upload. Ayan mga boss, tuloy natin to mga boss. Konti na lang, matatapos na tayo.
boss Lodi, patuyuin natin siya lahat. For 10 minutes siguro. Yung hindi masyadong basto yung tuyo, medyo basa pa para may kapitan yung clear coat. Okay. 10 minutes later. Mga boss, mag clear coat na tayo. First coating. Okay. Gamit natin tong 2 bars. 2 bars na hangin. Tapos itong Aurita MP102 PPS tank adapter at 65 ml na PPS tank. 1.0 yung nozzle niya. Ngayon dito sa part na to mga boss Lodi, di ba nga magi-clear coat po tayo. Nagpalit tayo dito ng spray gun. Itong MP102 na 1.0 nga yung nozzle nito. Kung napapansin nyo, mahilig kami sa 1.0 kasi nga nare-reduce ng 1.0 na nozzle yung labas ng fluid or yung labas ng clear coat. Kaya maganda. Maganda rin bumuga tong MP102 na to mga boss. So okay na siya mga boss Lodi. Sa first coating, kunin natin yung isang ganito. Siyempre si MP102 nakakabitan ng PPS tank. Hindi katulad ni F3 na Aurita. Sa bagay parehas naman silang Aurita, kaya lang si F3 hindi nakakabitan ng PPS tank dahil naka side cuff siya. Hindi katulad nitong Gravity na to na si MP102 naka PPS tank. So safety tayo dito kahit na pawasiwas-siwas natin, hindi siya tatagas o tatapon sa bearings na binubugahan natin. So yan mga boss Lodi, okay na muna to. At mag second coat tayo after ng 10 minutes. So tapusin na natin yung mga kasama nito. Isa pa mga boss Lodi, kaya tayo nagpalit ng PPS tank dito sa pag-clear coat natin dahil kapag ka nagbubuga tayo ng clear coat, mas mabilis ang takbo ng spray gun or yung ating pattern ng pagbubuga, mas mabilis kaysa sa mga base coat. Kaya safety tayo sa PPS tank, yun nga, kahit na mabilisan na nayayanig-yanig yung baso, hindi siya tutulo doon sa mismong pairings na binubugahan natin or hindi siya naglilik doon sa baso. Kaya iwas tayo sa aberya o abala sa mga pagbubuga natin, lalo na mga ganitong nagsasarado na tayo mga boss. Kasi kapag yung di takip yung ginagamit natin, based on my experience mga boss Lodi, minsan natutuluan ako mula sa baso kasi malikot yung kamay natin sa pagbubuga. Tungkol naman mga boss Lodi kung saan tayo makakabili ng PPS tank, sa Shopee mga boss Lodi. Marami kayo mabibili online. Shopee, Lazada, maraming available. Marami ring available tong sukat na depende sa pangangailangan gusto nyo. Aukol dito sa PPS tank mga boss Lodi. So yung isa naman, so mag final coat tayo mga boss Lodi after 10 minutes. Minutes later. Ngayon mga boss, ito na yung last coat natin. After nito tapos na. So mag-adjust tayo ng hangin. Dahil kanina 2 bars, gawin nating 2.5.
Ngayon mga boss Lodi, ang ginawa natin dito naman dahil final coat, nag-adjust tayo ng 2.5 bars ng hangin para mas maging makinis itong ating buga. Tapos importante dito mga boss Lodi yung distansya ng spray gun sa fairings niya. Okay mga boss? So kung ano yung nakikita yung kintab na yan mga boss Lodi, hindi na mawawala yan kasi yung ating latag ng pintura sa base coat pa lang ay makinis na makinis na. Okay. Kaya kapag pinatungan natin yan ng clear coat, second coat, ay talagang hindi na siya magbabago. Hindi mo na siya kailangan bapingin, magiging wet look na siya kaagad, mga boss. Yan na yung kintab niyan mga boss Lodi, hindi na yan mawawala. Huwag lang madadapuan ng insekto or alikabok. Kaya pagkatapos nating bugahan yan mga boss, hanap tayo ng safety na lugar para hindi siya madapuan ng dumi at mamalaging makinis yung finish natin dito mga boss Lodi. Tayo dun sa iba. Ganyan yung gagawin natin dun sa ibang flarings ng Battleship Green. Okay. So mga boss Lodi, kailangan tignan din natin mabuti sa mga mata din na kasi natin nakasalalay kung maayos na ba yung ginawa nating flow coat dito sa bearings ng ginagawa nating motor. So okay na siya, lipat tayo dun sa iba. Okay. Okay na siya mga boss. So okay na siya mga boss. Huwag niyo sanang kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Later that night. So mga boss, dito yung binugahan natin ng plastic primer. Binugahan natin ngayon ng matte blocks. So ayan mga boss, bago tayo mag-montage, papakita muna namin sa inyo at ipapapansin kung paano natin binubuga yung matte block. Kung natatandaan nyo, after ng plastic primer, ayun, ini-spray na natin itong matte block. At huwag natin kakapalan mga boss. Oo, magsi-second coat tayo dito, pero kung pagmamasdan nyo naman,
yung buga ng ating spray gun ay napakanipis na. Napakanipis lang yan mga boss Lodi, at hindi maganda talaga din yung makapal para hindi siya kaagad-agad nababakbak. At least yan kapag ka nagasgas, gasgas lang. Hindi katulad ng makapal na pintura, kapag ka nagasgas yan, eh may posibilidad na magtiklat siya. So ayan mga boss, kung nagustuhan nyo itong vlogs, like, share, at yung notification bell mga boss Lodi, isama nyo na rin para na abisuhan kayo kapag ka may bago kaming vlog. Pakihintay po yung montage natin mga boss Lodi para maipakita rin namin sa inyo yung finished product itong ating motor na ginagawa o itong motor na nirepaint natin ng Battleship Grey. Two hours later. So yun yung finish ng matte black natin. Di ba? Parang uling. So huling buga na natin to mga boss Lodi para maipakita naman namin sa inyo yung natuyo na binugahan natin kahapong Battleship Grey. Bye! Ang galing! Ang galing! Later that night. Ngayon mga boss, after long time plus of, andito na yung ating matte black finish. Ayan mga boss Lodi, kung makikita nyo, walang kakintab-kintab at totoong matte color siya. Para siyang uling. O diba mga boss? Napakakinis niyan. Mas makinis pa dun sa naging crush mo dati. Okay mga boss, so naririto naman ngayon itong ating Battleship Grey. Ayan mga boss Lodi. Napakakintab din niya mga boss. So mapapansin nyo rin, napakaganda rin ito kung ikukumpara natin doon sa babaeng nang iwan sa'yo. Okay mga boss, hanggang dito na lang muna yung ating vlogs. Imumontage na namin ito na na-assemble na yung motor. Kung nagustuhan nyo tong ating vlog, paki-like. Malaking bagay yung like at malaking bagay din yung magiging pag-share ninyo. At kung magsusubscribe kayo sa aming YouTube channel, mga boss Lodi, pakiusap po namin, pakipindot yung notification bell para maabisuhan kayo kapag nag-upload kami ng bagong video. Yon. Siya po pala mga boss Lodi, ako po si Dennis at ito po ang inyong Kadens TV. God bless, keep safe, and peace out. Love you all. Babush! Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think
Graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face.